Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 2 batang babae ang tinamaan ng dengue sa barangay San Nicolas proper sa Cebu City, kasunod ng Bagyong Tino. Cecil, kumusta yung kanilang lagay? Rafi, pumanaw noong 1 linggo ang isa sa kanila na 6 na taong gulang matapos magkasakit noong November 4. Ayon sa kapitan ng barangay San Nicolas proper, parehong araw nagkasakit ang 2 batang babae. Nagpapagaling pa ngayon sa ospital ang 14 na taong gulang na isa pang nagka-dengue. Dahil dyan, nagsagawa ng misting operation sa barangay. Maging sa Talisay City, nagsagawa na rin ng misting operation sa ilang paaralan at evacuation center. May araw-araw din daw ng medical mission sa mga barangay kung saan namamahagi ng gamot ang mga city at barangay health workers. Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Zamboanga City. Tinukol ang biktima na isang 28 anyos na kagawad ng barangay Manikahan. Base sa investigasyon, sakay siya ng kanyang motorsiklo ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa barangay Santa Catalina. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon, kabilang ang pangangalap ng CCTV footage sa lugar. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga website at social media page na gumagamit ng kanilang pangalan. May kumakalat kasi na impormasyong may programa silang home-based treatment para sa cancer. Sabi ng DOH, di yan totoo. Tanging mga kwalipikadong health professional at mga lisensyadong pasilidad lamang maaaring gawin ang paggamot sa cancer patients. Gaya po ng chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, operasyon at iba pa. May 34 na Cancer Assistance Fund sites sa buong bansa para suportahan ang pagpapagamot ng cancer patients. Tandaan mga kapuso, kumonsulta lamang sa mga lisensyadong doktor at medical professionals para sa tamang impormasyong pangkalusugan. Plano ngayon ng Department of Agriculture na magtakda ng maximum suggested retail price para sa ilang karne at mga gulay. Tatagal daw yan hanggang Enero ng susunod na taon. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Kundi magtatakda ang Department of Agriculture ng maximum SRP sa karne ng baboy, sibuyas at karot para masiguro ang tapat na presyo para sa mga mamimili. Target na maglagay ng MSRP simula December 1 o maaaring mas maaga pa. 370 pesos per kilo ang target na MSRP sa liempo, 340 pesos naman sa kasim at sige. Sa red onions naman 120 pesos per kilo. Ganito rin sa white onion. Pati sa carrots 120 pesos per kilo ang target na MSRP hanggang sa matapos ang buwan ng Enero. Nakikipagtulungan ng DA sa DTI para masiguro na ang mga lalabag ay maaari nilang mahuli. Ayon kay DA Secretary Francisco Chudowell Jr., nakakulangan sa supply ng ilang mga gulay kaya naman nag-i-import ng ilang mga produkto pero kailangan daw ibenta ito sa tamang presyo. Sa isda naman, walang MSRP pero dapat daw ay bumaba na rin ang presyo. Samantala ngayong araw ay inilunsad na rin ang Bentong Bigas Master List Registry System para sa mas mabilis na pagbebenta at monitoring ng bentong bigas sa mga beneficiaries. Tony? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kasabay ng 16th anniversary ng Maguindanao Massacre, isang compelling na kapuso film ang aabangan. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Yan ang patikim sa pelikulang 58. 58 ang inambush at inilibing sa bayan ng Ampatuan noong November 23, 2009. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng isa sa kanila. Siya ang photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay. Tatalakayin ng 58 ang patuloy na paghahanap ng hustisya ng anak niyang si Reyna Fe Castillo, played by Glyza De Castro. Gumanap namang bebot ang namayapang aktor na si Ricky Davao. Kasama rin sa pelikula sina Sparkle stars Micoy Morales, Zyren de la Cruz, PBB housemate Marco Masa at ang aktor
na si Biboy Ramirez. Bronze medalist si Pinoy gymnast Carl Eldro-Yulo sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championship sa Pasay. Pumangatlo si Eldro sa floor exercise finals nitong Sabado. Sa kabila ng ininda niyang ankle injury na kanyang nakuha sa all-around finals kung saan siya nag-8th place. Gold medalist naman ang pambato ng China habang silver ang Italy. Ito ang unang medalya ni Carl Yulo sa isang world tournament. Sobrang saya ko po kasi kahit bronze lang, still naitaas ko pa rin ang bandera ng Pilipinas para sa atin lahat. So, still a great fight for me. This is my journey, guys, starting now. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may binabantayan tayong bagyong Verbena. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ang lokasyon o direksyon na tinatahak ngayon ng bagyong Verbena? Connie, sa ngayon, bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro nito, yung malawak na ulap ng bagyong Verbena ay tumatama na sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Kanina alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyong Verbena ay tinatayang nasa layong 205 kilometers ang layo, east-southeast ng Surigao City. Taglay nito yung lakas ng hangin umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin aabot hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga po natin na posibleng sa pagitan ng mamayang hapon hanggang gabi ay maglandfall ito either sa may bandang G1 or anywhere over the Caraga region. Kaya dapat handa yung mga kababayan natin sa mga nabanggit nating lugar. Bukod pa dyan yung sa mga lugar na sa kasalukuyan nga ay may Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang lahat na ito nakapalo po dun sa latest Tropical Cyclone Bulletin natin. At sa mga lugar ulit ito patuloy na magpapaulan para lang mas malinaw dun sa mga nakikinig po at nanonood. Well, base sa pagtaya natin ng pagkilos nito, inaasahan itong tatawirin nito after maglandfall sa either dito sa may bandang southern part ng Eastern Visayas or dito sa Caraga, ay tatawirin nito yung nakararaming bahagi ng Visayas hanggang sa tuloy na ito makalagpas ng Kalupaan dito nga sa may bandang Northern Palawan bukas ng hapon. So generally, yung mga kababayan po natin sa Visayas, Southern Luzon area at ilang bahagi ng Mindanao kailangan po maging handa, mag-monitor sa 3-hourly update natin patungkol nga sa bagyong si Verbena. Sir, tinitignan ko po parang pareho sila ng track ng uwan. Tama ho ba yun? Tsaka parang malawak din siya. Kung di po nagkakamali itong si Tino ang halos Mas Tino, pares na track nito, no? Kaya't nung mga ilang araw pa man din na nagmo-monitor tayo ay nagbigay po tayo ng abiso sa mga partner agencies natin with regards to the possible track para may handa nga po yung mga kababayan natin dito sa nakararaming bahagi ng southern ng Visayas at ng Mindanao area. Okay, at kapag katapos ito mag-landfall, may posibilidad ho ba na hihina ito? At baka sabi daw ng iba, baka manatili lang na tropical depression? Posible pong manatili itong bilang isang tropical depression sapagkat kung makikita nga natin na yung Kabisayaan ay separated by bodies of water at karaniwan po ang bagyo kasi sa mga source ng energy nito itong mainit na tubig dagat. So, inaasahan po natin na posibleng mapanatili nito yung intensity ng tropical depression hanggang sa tuloy itong makalagpas ng kalupaan ng ating bansa and probably may chance pang maging tropical storm bago nga tumama sa may bandang northern part ng Palawan area. Okay, marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. May kumakalat na post online na nagsasabing ipinagbabawal o tatanggalin ang Christmas party sa mga eskwelahan. Ang sagot ng Department of Education, hindi yan totoo. Nilinaw ng DepEd na wala silang inilalabas na anunsyo tungkol dito. Para sa mga verified na announcement, i-follow lang ang official social media accounts ng DepEd. Sa tagumpay man o sa mga malulungkot na pangyayari sa kasaysayan, hatid po namin ang maiinit na balita. Ito ang baliktanaw sa mga pangyayari at personalidad na ibinalita at sinundan ng Balitang Hali saan man sa mundo. I pronounce that they be man and wife together.
Natanaw din nila ang unang public kiss ng Royal Newlyweds. Mainit naman pong tinanggap ng mga Manileño si Miss Universe 2015 Tia Alonso Wurtzbach. Ang naririnig ko talagang napakaganda ni Tia. Ako, ang daming nagpipilian. Mag-aalas 4 ng hapon nang lumapag eroplano na lula ng ating bagong Miss Universe na si Catriona Gray. Nakasabay ang GMA News sa Miss Universe bus. So eto na, napirmahan na ang ating ear cuff na dinisenyo mismo ni Miss Universe Catriona Gray. Alamin na natin ang pinakasariwang balita kaugnay sa paghahanda para sa Pacquiao-Mayweather fight. Napakataas ng kumpiyansa ng ating pambansa kamao. Pray for me. Sa wakas, may gintong medalya na po tayo sa Olympics. Nakuha yan ng weightlifter na si Heidelin Diaz. Golden Boy Carlos Yulo, wagi ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Napaghirapan na natin yung mga practice. Pakita natin kung ano yung kaya natin gawin. Ganap na pong alas 12 ng tanghali ang itinakdang oras sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nasagawa ng programa dito sa harapan ng PGH dito sa Taft Avenue, Manila. Ito mga grupong tutol dito sa paglilibing. I am confirming that our brother Benigno Noynoy S. Aquino III died peacefully in his sleep. We will bury him beside our parents in Manila Memorial. Pumanaw sa edad na 74 ang ika-12 Pangulo ng Pilipinas na si Fidel Valdez Ramos. Comedy King Dolphy, pumanaw na sa edad na 83. Sabi niya bigla, kahit na kami may problema paglabas namin, tawanan kami ng tawanan. Ang pamamaalam sa nag-iisang master showman. Mga kapuso, dumating na nga po dito sa Loyola Memorial sa Marikina ang karon kung saan nakalagay naman po ang labi ni Kuya Germs. Papa, salamat dahil sa iyo natuto ako unahin ang iba bago ang sarili. Kung lahat ng tao ay tulad ni Kuya Germs, siguro ibang-iba ang mundo ng show business. Dadalhin na sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang mga labi ng national artist at superstar na si Nora Honor. Ang latest na sitwasyon sa Vatican City matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Tumatak si Pope Francis bilang the People's Pope. Maraming salamat po. Eto na! At naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. May bagong santo papa na ang simbahang Katolika. Si Cardinal Robert Francis Prevost mula sa USA na pinili ang papal name na Pope Leo XIV. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Matapos ma-reschedule, mamayang gabi na ang pagbabalik sa bansa ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Ayon sa post ng Miss Universe Philippines, inaasahang lalapag ang eroplanong lulan si Atisa mamayang 11:15 p.m. Bukod sa third runner-up finish, third placer din si Atisa sa Beyond the Crown advocacy video. Overwhelming love and support din ang natanggap ni Atisa sa kanyang fellow Pinay beauty queens, kabilang ang title holder sa sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Gayon din si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Simple lang sana ang pagdiriwang ng isang birthday sa Caloocan. Pero naging grand dahil sa unexpected host ng mini party. Walang iba kundi ang kapatid ng celebrant. Ladies and gentlemen, we are here at Falcon Residence. Ayan, si Rica Falcon. Gina G sa pagiging MC sa birthday ng kapatid na si Rhea. She ate si ate habang ini-entertain ang kanilang family. Paraan daw yan ni Rica para kunin ang atensyon ng nanay nilang missing in action sa picture taking. Freelance host daw talaga si Rica kaya natural na lang nang iabot sa kanya ang mic. Kaunting ayan at alright lang, solve na ang family. Ang video, 1.2 million na ang views.
Yes, partner! Siya ay... Trending! Nakakatuwa yung mga meron tayong kwela sa pamilya. Oo nga. Ako yan. Oo, ikaw ba? First na yan. Ikaw ang pambato namin. At madadagdagan ng hosting gig ngayon. Yan, tama. Good luck, ate.